ng pakiramdam ng tao, kailangan talaga natin tugunan. So, ang una namin ginawa, inutusan ko silang ng DLG at saka CPP. Sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis na naglalakad. Kasi pagtagal ng panahon, nakikilala mo na yun eh. Di kang maging kaibigan yung pulis para pag nakita, may safe kami rito. Nandiyan si Sergeant ganito ganyan eh. Kailangan ng pakiramdam ng tao. Eto na, mga kababayan, a-actionan ni PBBM yung hinanaing ng taong bayan. Na kung saan mga kababayan, di ba, may nagsasabi na hindi na daw safe sa paglalakad sa gabi. No? Ngayon, no, mukhang gagawin na ni PBBM, no? Talagang magdi-deploy na sigurado to ng mga kapulisan sa kalsada. No? Hindi lang sa presento, mga kababayan natin makikita, di ba, mga pulis. Hindi na, ito pasintabi lang ha. Yung mga ilan naman nagtatrabaho, pero yung ilan dyan, like Valenzuela. Ito, bilib na bilib ako talaga sa Valenzuela. Lagi ko pong sinasabi yan. Na ang Valenzuela po, yung mga kapulisan dyan, no? Kasi pag mga city ordinance, mga kababayan, bilib ako sa Valenzuela. No? Number 1 po yan na napakaraming mga mobile patrol dyan, mga kababayan. At makikita natin nag-iikot po yan madaling araw. Kasi ako dati ay taxi driver, mga kababayan. Diyan ako gumagarahe sa Valenzuela. Talagang safe na safe ka pa po, mga kababayan. Like may mga aksidente, mabilis po sila makarescue. Like may mga holdapan or ano pong sakuna, napakabilis po nila rescue. Di ba? Tingnan nyo po si PBBM. Mukhang tutugunan na po yan. Kaya, yung sinasabi nyo safe, ayan na. Dapat, ito nga mga kababayan, hindi, dapat sa, sa city ordinance, kung sino man na mayor, dapat siya mismo ang una nagpapatupad din yan. No, hindi lang sa presidente yan, kababayan. Di ba? Tingnan nyo po yung Valenzuela. Simula noon, hanggang ngayon, talagang napakaganda po dyan. Kahit maglakad po kayo ng gabi, wala po kayong masasabing mga krimen dyan. Di ba? May narinig po kayo sa Valenzuela na may na-hold up or may na ano? Wala. Puro karamihan po, Maynila. Di ba? Dapat yan po ang isang tugunan. Like ni Isko rin, kababayan. Di ba? Na dapat talaga may mga kapulisan na na-deploy dyan. Tingnan nyo pa, si Rapi Tulfo. Di ba? Noong nakaraan, may hearing po yan na dyan sa Road 10, mga kababayan, ay maraming na hold up. No, tingnan nyo po. Kung hindi po action ni Rapi Tulfo, wala. Eto, pakinggan natin. Ito, may tatakbo niya. Wala pang 5 minutes, may tatakbo na rito dyan. Na tinatanong ko ano yung nangyari dito. Yun ang dapat na mangyari. Police visibility. Tapos yung mga patrol cars nila, di ba, dapat ay nandito yan lagi para, actually kahit walang police minsan, pag may patrol car deterrent na rin sa krimen Tapos, pangalawa pa doon, ay yung ating emergency calling. Di ba meron tayo iba-iba Bawat bayan, 119, 119, 911, 999, kung ano-ano. Gagawin namin isa. Yung pong drug situation. I'm sure nakarating na rin po sa inyo ngayon na may mga barangay dyan na bumalik na naman yung mga gumagamit. Tapos yung ibang mga pusher na may small time lang naman pero nandiyan na naman daw po. Ano bang gusto nyo gawin dyan? Kaya ang gusto namin gawin dyan, pareho na naman doon sa sinatawag ko yung maliliit versus yung maliliit na project. Dahil ang pinagtiriya namin kung saan pumapasok. Kaya kung makita mo, yung nahuli namin na sabu, napakalaki na laking tonelada as compared sa mga nakaraang panahon. So, malaki talagang nahuhuli namin. Kasi hinahabol namin yung malalaking shipment, pinupuntahan namin malalaking warehouse, at saka yun. Pero, ang pinakamahirap doon ay buwagin yung sindikato. Dahil ang sindikato, kasama na dyan yung police, kasama na dyan yung local government. Laking pera Ang laking pera talaga nila. Ang dami nilang pera. Kaya kahit sa'yo, mga judge, kaya nilang bilhin lahat. Para sa prosecutor, kaya nilang bilhin lahat. Walang panama yung sweldo nila sa gobyerno doon sa binibigay ng mga sindikato. Kaya yun ang binubuwag namin. Yun ang pinaka-importante. Ngayon,